UNRWA or UNRWA or United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East. Naglabas ng maraming dokumento o ebidensya ang IDF, Israel Defense Force, na ang UNRWA ay sumusuporta sa Hamas. Walang kaduda-duda dahil 30 sa mga kawani ng UNRWA ay mga Palestino. E ano naman ngayon kung merong mga Palestino na miyembro ng UNRWA na sumusuporta sa Hamas? Natural lang ito sapagkat sila ay Palestino. Subalit, ang problema, naglabas din ng ebidensya ang IDF na may mga miyembro ng UNRWA na kasamang ng hostage ng mga Israelis at kasama sa pagbomba sa Israel noong October 7, 2023. Na-establish ang UNRWA noong 1949 sa pamamagitan ng US General Assembly or UNGA. Ang pinakalayunin kung bakit na-establish ang UNRWA noong 1949, ito ay upang mag-provide ng relief to all refugees resulting from the 1948 conflict. Sila ang mag-provide ng mga pangangailangan ng Arab-Palestinian refugees inside the State of Israel. Ang UNRWA ay under ng United Nations at meron siyang 30,000 people na mga employee. Subalit, ang pinakamarami dito ay mga Palestinian refugees. Kakaunti lang ang hindi Palestino rito. Umaabot sa 15 countries ang nagdo-donate sa UNRWA. Ito ay ang United States of America, Germany, European Union, Sweden, Norway, Japan, France, Saudi Arabia, Switzerland at Turkey. At ang pinakamalaking donors dito ay ang United States of America at UK. Noong 2023, umaabot sa $500 million ang nakokolekta ng UNRWA. Ito ay mula sa mga donation ng mga bansa, kabilang na ang United States of America. Ang donations na ito ay dapat mapupunta sa refugees ng Palestino. Ito ay ipamamahagi upang gamitin sa pagbili ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at gamot. Hanggang sa dumating ang isang napakalaking problema ng UNRWA. Naglabas ng ebidensya ang IDF na ang UNRWA ay sumusuporta sa Hamas. Hindi naman sana problema kung may mga pro-Hamas sa UNRWA. Hindi na katakataka ito sapagkat karamihan sa mga employees dito ay mga Palestino. Natural lang na sumuporta sila sa Hamas na mga Palestino. Hindi problema kung sila ay sumuporta morally. Subalit, ang problema, naglabas ng ebidensya ang IDF na hindi lang moral support ang ginagawa ng UNRWA sa Hamas, kundi kasama pa itong ng hostage ng mga Israeli at kasama pang umatake sa Israel noong October 7, 2023. Dito na dumating ang napakarami at malalaking problema ng mga Palestino dahil sa UNRWA sapagkat 10 sa 15 bansang donors ng UNRWA ang tumigil na sa pagbibigay ng donation sa UNRWA. Kabilang dito ang United States of America at UK na sumusuporta sa Israel. Hindi naman lahat ng bansa ang tumigil sa pagbibigay ng donation sa UNRWA. Subalit, karamihan ay huminto na at napakalaking kawalan ito para sa mga perang matatanggap ng UNRWA para sana sa mga Palestino sa Gaza. Maraming mga factors ang United States of America at UK at ibang mga bansa kung bakit hininto nila ang donations sa UNRWA. Ito ay dahil sa nabalitaan din nila na ang pera na sana ay pupunta sa mga sibilyan sa Gaza ay kinukuha ito ng mga Palestinian Hamas. Mabuti sana kung ito ay gagamitin para sa ikauunlad ng Gaza at mga sibilyan nito sa kanilang mga pangangailangan sa mga infrastructures maging sa mga gamot. Ang ikinasama ng loob ng United States of America at UK dahil ang pera na kanilang sanang idinodonate para sa mga sibilyan sa Gaza ay kinukuha ng Hamas upang mag-develop ng mga armas panlaban sa Israel at panlaban sa Western
countries na mga supporters ng UNRWA. Ginagamit din ang pera na kanilang nakukuha sa United States of America upang gumawa ng mga tunnels upang labanan ang Israel. Hindi natin masisisi ang United States of America at UK na kanilang ihinto ang kanilang donations sapagkat kung ating titingnan ang logic, sino ba naman ang gaganahan na magpondo na ang pera na kanilang ipinopondo ay ginagamit ng mga terorista upang labanan ang donors? Inireport din ng Wall Street Journal na isa raw sa 10 UNRWA employees ay active member ng Hamas or Islamic Jihad. Sa report naman ng Reuters, iniulat na hininto na ng United States of America, ng Britanya, ng Germany, Italy, the Netherlands, Switzerland at marami pang iba. Subalit, hindi lahat ng mga bansa ang huminto sa kanilang pagbibigay ng donation sa UNRWA. Subalit, pilay na pilay ang UNRWA dito, lalong-lalo na ang mga Palestinian sa Gaza. At dahil sa pag-suspend ng mga bansa sa donation sa UNRWA ay maraming mga Palestino ang nanawagan na huwag ihinto ang kanilang donation dahil siguradong mapapahamak dito ang mga taga-Gaza. Ang UNRWA mismo ay naglabas ng pahayag at ipinaalam sa Gaza na namimiligro na ang UNRWA dahil nga maraming mga bansa ang huminto na sa kanilang funding. Nabubuhay lang kasi ang UNRWA dahil sa mga donations ng mga bansa at ang problema, ang mga pinakamalaking donors pa ang huminto. Inireport ng The Guardian na kung magtuloy-tuloy pa ang pagsuspindi ng mga bansang ito sa kanilang donation sa UNRWA ay sa katapusan ng Pebrero ay wala nang makakain ang mga taga-Gaza. At katunayan, mga ospital sa Khan Yunis ay nahihirapan na sa mga supply. Number 1 na kanilang pangangailangan ngayon ay ang pagkain. Ito ay resulta na sa pag-cut or pagsuspindi ng mga donations ng mga bansa sa UNRWA. Wala raw ibang masisisi rito kundi ang ginawa ng Hamas. Maliban sa pahirapan na ang pagkain at gamot sa Gaza, isa pang napakalaking problema ngayon sa Gaza, inireport ng Israel na ang kanilang tubig ay nauubos na rin. Isang napakahirap na sitwasyon sa buhay ng tao kung walang tubig. Inireport naman ng ABC News na malubhang taggutom ang mararanasan ng mga taga-Gaza. Ito ay dahil sa pagsuspindi ng mga donations ng mga bansang ito. Sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Israel, nananawagan ngayon ang Hamas na nais nilang magbalik sa Gaza upang mamuno. Ano pa ang kanilang babalikan sa Gaza? Ngayong inihinto na ng mga great donors ang kanilang suporta sa UNRWA. Paano nila matutulungan ang mga tao sa Gaza? Paano nila ibabangon ang kanilang wasak na mga building? Paano nila muling ibabangon ang kanilang ekonomiya? Paano nila tutustusan ang pagkain ng taong bayan, ang mga kabataan, maging ang kanilang tubig na kailangan, ang kanilang mga gamot? Saan kukunin ng Hamas ang kanilang itutulong? Ang Hamas mismo ay umaasa lang din mula sa donation ng UNRWA na sana ay para sa mga sibilyan, subalit kinukuha nila. Ano ngayon ang gagawin ng Hamas? Gayong tinigil na ng US at ng Briton at marami pang bansa ang kanilang donation. May mga nagsasabi may paraan pa raw ang Hamas upang sila ay makatulong, sumurrender sila sa Israel o kaya magmakaawa sa US at UK na ibalik ang kanilang donation. Marami din ang mga nagsasabi na ito ay imposibleng mangyari sapagkat ang Israel ay hindi rin nagpapaawat at tuloy pa rin ang kanilang pakikipagbakbakan sa mga militanteng grupong Hamas. Imposible rin daw na makatulong ang Hamas sa mga sibilyan sa Gaza dahil noong hindi pa nagkakagera ang Israel at ang Hamas ay hindi man lang daw makatulong ang Hamas sa mga sibilyan sa Gaza. Paano pa kaya ngayon sila makakatulong? Nawasak na ang Gaza at nawalan pa ng pondo. Talagang napakalaki ng problema ang naidulot ng Hamas sa Gaza sapagkat kinalaban ng Hamas ang mga bansa na tumutulong sa UNRWA na siya namang tumutulong sa mga Palestinian people sa Gaza.